Kasi sinungaling na kayo eh. Ha? Huwag niyong ilaro yung taong bayan. Sabi niyo walang impeachment, pagkatapos meron pala ha. That only shows na bangag rin kayo lahat kung yan ang gagawin nyo. Di ba? Mga sinungaling pala kayo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, we are live. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. And pag-usapan natin itong update patungkol dito sa kay VP Sara. Okay? Ang una nating pag-uusapan, Vice President Inday Sara, hinamon siya sa Kongreso na pangalanan yung informante niya patungkol doon sa niluluto na impeachment. Ang House Solons na nagsasabing may impeachment wraps laban sa kanya. Okay? So ito yung ating gitna na topic na dapat nating i-analyze kung sino ang nagsisinungaling. Si VP Sara ba o ang Kongreso? Okay, mamaya. Pang-apat nating pag-usapan still itong si VP Sara patungkol po dito sa sinabi niya kahapon na I am not bothered kung i-impeach itong si VP Sara. Okay? Magaling ha? Kasi kung merong niluluto na impeachment, si VP Sara, kung i-impeach nila, walang problema. Magpapa-impeach si VP Sara. Yan ang pruweba na hindi po siya gahaman sa kapangyarihan. Yan, sampal yan sa inyo. Di ba? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, simulan na natin itong ating talakayan. Itong una, ha? Sabi po dito ni Escudero sa mga senador na wag raw makialam sa mga usapin patungkol po sa impeachment ni VP Sara. Ito, pasok. Pinayuhan ni Senate President Francis Escudero ang mga kapwa senador na iwasang pag-usapan ang posibleng impeachment. Hindi, pag-usapan nyo yan. Pag-usapan nyo yan. Sip-sip rin ito eh. Huwag na tayong magbulahan dito, Escudero. Ha? Natuklasan ni VP Sara na may niluluto. Si VP Sara ang nagsabi niyan ha, may mga kakilala siya diyan sa loob sa Kongreso. Nalaman niya na niluluto ang impeachment. Sabi mo, iwasan pag-usapan sa Senado itong impeachment na ito. Ay, hindi, pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin. Posible yan eh. Di ba? Huwag na tayong magbulahan. Huwag na nating lokohin ang taong bayan. Ha? Dutertes are threat. Pag-usapan natin yan. Di ba? As early as now, pag-usapan natin yan. Karapat-dapat bang i-impeach si VP Sara? Timbangin nyo. Kay Vice President Sara Duterte hanggat hindi ito nakararating sa Senado. Ayon kay Senator Escudero, sa ngayon ay walang anumang pag-uusap sa kanilang hanay kaugnay sa usapin. Sakali na walang pag-uusap, are you sure? Are you sure? Mahilig nga kayong mamumulitika? Alam ko, wag na tayong magbulahan, Escudero. Alam ko dyan sa Senado. Ha? Hindi yan ma-set aside yung ganyang usapin. Meron talagang chismis dyan. Lukuhin nyo lola nyo, mama nyo. Huwag yung lukuhin na yung taong bayan. Di ba? Sige. Ilan kayo dyan sa mga senador na gusto rin yung ma-impeach si VP Sara? Kasi alam ko, sa Kongreso, wala nang laban si VP Sara dyan. Lahat nakahalik na kay Romualdez doon. Dito. Yan ang tanong eh. Kayo, Senado, are you for the impeachment of VP Sara or hindi? Mag-real talk na tayo, pag-usapan natin. Agad-agad. Kasi kung ma-approve yan sa Kongreso, pupunta rin naman dyan sa Senado yan, di ba? mananyang magkaroon, agad niya itong kikitilin dahil hindi akma. Pag-usapan nyo yan, prangka-prangkahan na tayo dito. Huwag na kayong magtago-tago sa taong bayan. Para sa kanila, natalakayin ito sa ngayon dahil sila rin ang uupong juror sakaling magtagumpay ito. Kaya nga OFW in UAE floods. Nakita nyo ba ang flood control ng Pampanga, mga lodi, wala pang ulan, nasira na. 91, nakita ko yung balita na yon, OFW in UAE. Nakita ko nga yan, totoo yan. I need confirmation kasi ayaw kong fake news eh. Kung yan man ay totoo,
Kakahiya yan sa administrasyon ni Marcos eh. Sa Kamara. Hindi ako pwedeng magsalita niyan. At nais ko rin paalalahanan ng aming mga kasamahan sa Senado na huwag magsalita kaugnay sa anumang kwento, chismis Bakit? Kasi magplastikan tayo. Huwag na tayong plastikan. Pag-usapan nyo yan. o sa pinang-impeachment. Dahil ayon sa batas, posibleng makarating yan sa Senado. Oh, posible pala eh. Pag-usapan na ninyo kaagad. Di ba? Yung chatcha nga, pinag-usapan doon. Eh kayo naman, di ba? Pinaplanuhan nyo na kung yung chatcha darating dito sa Senado, hindi nyo i-approve. Bakit hindi natin pag-usapan yan, Escudero? Pag-usapan natin yan. Tao yan eh. Vice Presidente yan eh. Ha? Part ka sa Uniteam, di ba? As far as I know, part ka sa Uniteam. Si VP Sara, part yan sa Uniteam, di ba? Wala man lang kayong galang sa Vice Presidente? Pag-usapan nyo yan. Ipagtanggol nyo ang Vice Presidente. It's very obvious na walang kasalanan ang ating Vice Presidente. Walang nilabag sa batas. Walang reason para i-impeach ang ating Vice President. Walang reason. Tapos ngayon, ayaw niyong pag-usapan? Pag-usapan niyo. Huwag niyong iwasan. Huwag na kayong magplastikan dyan sa loob sa Senado. At hindi magandang pinapangunahan ng sinumang miyembro ng Senado ang anumang usapin o impeachment na maaaring makarating sa aming mga lamesa at tanggapan. Hindi yan pangunahan. Mag-real talk lang kayo. Maghanda kayo ba? What if ma-approve yan? Kasi sabi ni VP Sara, niluluto na yan dyan sa Kongreso. Kung aabot yan sa Senado, di ba? At least meron na kayong answer dyan. Di ba? Meron na kayong answer dyan. At institusyon. Sabi ni Mix Dohina, lantaran mga ginagawa ni Bangag, dapat siya mismong i-impeach eh. Ay nako. Yan. Yan sila. Kasi ayaw nila makapaghanda ang mga Duterte na merong impeachment. Gusto nila tahimik lang sila at gusto nila bibiglain lang itong mga Duterte na meron na palang impeachment. Sabi ni VP Sara, ano ang respect ni VP Sara dito? Ha? Ano ang respect ni VP Sara dito? Heto, panoorin nyo. Kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob eh. Meron silang kaibigan sa loob na nagsasabi na niluluto ang impeachment. Na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila is openly discuss yung openly discuss open. So talagang malalaman. So merong nakapagsabi sa kanila. So sino ngayon ang nagsisinungaling? impeachment. Mula ng nakaraang linggo hanggang ngayon ay itinatanggi ng ilang miyembro ng liderato sa Kamara Which is itinatanggi dito sa mga kongreso na ito. ang alingas-ngas ng impeachment efforts laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit naninindigan ng pangalawang Pangulo na may ganitong hakbang laban sa kanya sa House of Representatives. Batay-an niya ito sa impormasyong natatanggap niya mismo sa mga kaibigan niya sa Kamara. Bunsod nito, hinamon na ng ilang House lawmaker si VP Duterte Hinamon raw nila si VP Sara na sabihin kung sino yung informante niya dyan sa loob sa kongreso. Bakit naman niya sasabihin? Nananahimik nga kasi natatakot. Di ba? Kagaya nyo, natakot kayo, di ba? Kaya todo sip-sip ninyo. Itong si Garin, sip-sip rin ito kay Duterte dati, di ba? Kumakampi. Pero ngayon, look what happened. na pangalanan ang source ng kanyang impormasyon. Siguro, i-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi. Ipapa-identify mo kay VP Sara? Hello? Para malaman nyo sa loob sa kongreso kung sino yon. Bakit naman gagawin yun ni VP Sara? Wala kang logic, Representative Paulo Ortega. Bakit niya sasabihin? Para, Para bantayan ni Tamba? Wala kayong magagawa dyan. Ang mga Duterte po, maraming mga kaibigan dyan sa loob ng kongreso. Kaya, yung mga baho nyo dyan sa loob, meron talagang makapagbalita sa kanila. Takot na kayo ngayon. Kasi, yung mga 300 plus na mga kongresista dyan sa loob, kongresista, representatives, hindi lahat kay Tamba yan. Merong tahimik lang dyan. Watch out lang kayo sa 2025 at sa 2028. Baka magbaliktaran yan. Basta si Tamba, nandyan pa sa upuan niya, mananahimik pa yan. Para yung mga friends niya ang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang impormasyon mula sa grapevine. But dito po sa House of Representatives, wala naman pong ganun na napag-uusapan. Kasi, ikaw naman, mag-isip ka, Paulo.
Alangan naman sila mag-iingay sa loob dyan sa Kongreso, talagang tatahimik lang sila secretly. Isa pa itong si Garin. Ang hirap nung may magre-report pero walang basihan at pagkatapos dun nakafocus tayo. Are you sure? So, Garin, Kung sino ngayon ang nagsisinungaling? Kayo o si VP Sara? Yan ang tanong. Sino ngayon ang sinong taong bayan ang bubulahin nyo? Di ba? Kaya wag nyo rin itong iboto itong babaeng to eh. Wag nyo rin iboto yan. Balimbing eh. Ayaw na natin sa mga government official na mga balimbing. man yung mga nag-iintriga, sana sabihin kung sino-sino sila para malaman. Bakit sasabihin? Anong point nyo na sasabihin? Ang punto nga ni VP Sara, sikreto yan. Hindi dapat natin i-reveal sino yung mga pangalan na nagsasabi dyan. Siyempre, nagtatrabaho yan dyan sa Kongreso, kagaya nyo, mga kongresista, mga representatives, pero kumakampi yan sa mga Duterte. Siyempre, kakampihan nila. Bakit niya sasabihin? So kayo pala yung bothered, hindi si VP Sara yung bothered. Kayo pala yung natatakot. Sino ba kayo para tanungin kung sasabihin na lang ni VP Sara kung sino yung nagsasabi? Hello? Bakit niya sasabihin yun? Hindi nga kayo nagsasabi na niluluto niyo ng ano? Di ba? Kengkoy ba si VP Sara? Sira ba ang iyang utak na sasabihin niya kung sino yung informante dyan sa loob? Hindi ganyan kasira ang utak ng aming Vice Presidente. Ha? Bakit niya sasabihin? That's unfair kasi hindi nga alam ni VP Sara na may nagluto na dyan for the impeachment tapos nalaman kasi may nagsabi. Tapos sabihin niyo sinong nagsasabi ng may niluluto. Bothered kayo kasi na-booking kayo. Booking kayo eh. Oh, I don't know kung ituloy ba nila ito. Kasi itong mga sinasabi nyo ngayon, kayong mga kongresista at representatives, babantayan kayo ng taong bayan. Sabi nyo, walang niluluto na impeachment. Pero kung yan ay matuloy, yung impeachment na yan, dito ko talaga masasabi na mga sinungaling talaga kayo. Bantayan namin kayo ha. Babantayan namin kayo. Kasi sabi nyo, walang niluluto na impeachment sa loob ng Kongreso. Ngayon, kapag malaman ng taong bayan na meron talagang impeachment na niluluto, that's the time, 0 vote na kayo ng taong bayan. Kasi sinungaling na kayo eh. Huwag niyong ilaro yung taong bayan. Huwag niyong laruin yung taong bayan. Sabi niyo walang impeachment, pagkatapos meron pala ha. That only shows na bangag rin kayo lahat kung yan ang gagawin nyo. Diba? Mga sinungaling pala kayo kung gagawin nyo yung impeachment na yung niluluto nyo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman